siya. At ayun po yung aming bunso. Medyo matatangkad. So, yung asawa, buti nga hindi nagmana sa laki, no, sa akin. Kaya lang, okay din kasi, di ba magaganda yung anak ko sa kanya naman, buti sa akin. Yan. So, banding-banding, no? So, yan po. Noong unang panahon po, no, in the beginning, God intended family to be beautiful. No? So, He provided everything first before putting up a family in the person of Adam and Eve. No? Si Adam and Eve po, ginawa po ng ating Panginoon upang pagkatiwalaan at alagaan kung ano po yung kanyang kinreate dito, no? Kaya lang po, but all we know, the story, it did not happen according to how beautiful God planned it to be. Bakit po? Kasi sin entered the picture. It was Satan's first attempt of destroying the family. No? So, doon po nagsimula yung kasalanan. Kaya po, tayo, pinanganak, may kasalanan na tayo agad. No? Kaya nga po, as family, tayo po ang pumipili ng landas natin. No? Kasi kung titignan po natin, sa family meron pong sabihin na natin, reality. May magulo, may normal lang, meron namang masaya. So, iba-iba po ang klase ng pamilya. No? So, that's why, as a family, we need to spend more time, no, together. That will allow us to know and love each other more. Because the love begins in the family. No? So, nagmumula pala yung pagmamahal o nabubuo ng bawat isa sa pamilya. No? Hindi sa labas. Hindi po natin nakukuha ang pagmamahal sa labas. Nakukuha po natin yan. First is doon sa ating pamilya mismo. I'll give you some example. Yung isang pamilya po, kunwari, hindi niyo po siya pamilya, no? Sabihin na lang natin yung boyfriend and girlfriend. Sino na dyan ang meron? Mabait kayo sa isa't isa. Pero magkaiba kayo ng tinutuluyang bahay. So doon, hindi nyo masyadong nalalaman or na-express ano yung nararamdaman ng bawat isa. Makikita nyo lang ang ugali ng bawat isa kapag nasaan na kayo. Nasa isang bubong. Diba? Ganun po yan. Kaya po tayo, as a family, nandun po tayo sa isang bubong, no? Makikita natin ang ugali ng bawat isa. From there, i-correct natin yan. No? As a family, as a mother and father, no? And even yung ating mga anak, dapat kino-correct natin. So, bilang mga magulang, bilang mga nanay, tayo po dapat yung namumuna. No? So, ibig sabihin lang po na tayo ang gumagawa ng daan para sa ating pamilya. Tama po ba yun? Amen po ba? Tayo po yung gumagawa. So, hindi po kasalanan ng kapitbahay mo, no? Hindi po kasalanan ng kaibigan mo na naging ganyan yung buhay mo. Kayo po ang gumagawa ng buhay po natin. No? So, the family is imperfect yet beautiful gift from God. Ang pamilya ay hindi perfect, no? Ngunit, ang pagbuo ng isang pamilya ay magandang regalo mula sa Diyos. Bakit po? Kasi po, may sinulat po si Pope Francis, no? Amoris Laetitia, ibig sabihin po niyan, the joy of love. Ito po ay isang Synodal Apostolic Exhortation ni Pope Francis, no? Kung saan
ay pumapatungkol sa pastoral care of the family. Ito po ay reflection ni Pope tungkol sa kahulugan ng pagmamahal sa pang-araw-araw na realidad na pamumuhay ng isang pamilya. Sinasabi nga po ni Pope dito na siya ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng pagiging imperfect ng family ay mas pinipili pa rin nila na mamuhay na may pagmamahal. So ano po ibig sabihin nito? No? As a family, no, bilang isang pamilya po tayo, minsan, or sabihin na natin madalas, reality. Nagkakaroon tayo ng away, lalo na yung mag-asawa, di ba? Sino sa mag-asawa dito ang hindi pa nag-aaway? O hindi nagkakasagutan? Wala, di ba? So lahat tayo, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Even yung mga magkakapatid, anak, na magulang, minsan nagsasagutan, di ba? Pero, sa kabila ng mga nangyayari na yan sa ating pamilya, iniisip natin kadugo natin, hindi ako naniniwala na gano'n. Kadugo, no. Nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa bawat isa doon sa loob ng ating pamilya. Pero, napapansin ba ninyo na bumabalik din tayo sa kanila? Bakit po kaya? Kasi mahal po natin ang bawat isa. No? Gaya ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So, as a family tayo from the start hanggang next generation, di ba? Yun po yun. So, may mga pagkakataon din na kagaya namin, no? Kami, sinusubok din kami mag-asawa o yung family namin. Hindi po kami perfect family. Wala pong perfecto dito. Sino na po ang perfect family? Pangalan lang. No? Si Mama Mary, si Jesus Christ, at saka si Joseph. Sila po yung perfect family. Sila po yung isang model natin. Pero tayo bilang tao at bumubuo tayo ng pamilya at pinipilit natin na maging perfect, marami pa rin tayong pagsubok. No? Lalo kami mag-asawa, no? Tinatry namin na maging perfect, pero siyempre hindi talaga kaya. But sa puso namin, gusto namin kaming dalawa maging maayos at smooth yung takbo ng buhay namin kasama ang Panginoon. No? Isipin lang po natin na laging center ang ating Panginoon sa ating buhay. And most especially doon sa ating pamilya. No? So, brothers and sisters, malaki din ang naging parte ng community sa aming pagsasama. Share ko na lang. Sige, hindi ko alam mamaya kung ano isi-share na aking asawa. Share ko na lang, no? Kami po, mag-asawa, madalas po kami mag-away yan before. 27 years na ba tayo mag-asawa? No? Sumakit po ulo sa akin yan. Kasi po, ako po, bilang ordinaryong tao na lumaki sa squatters area. So, sino po dito lumaki sa squatters area? Yan. Lumaki tayo sa squatters area, supposed to be dapat ma-adapt po natin yung mga kalukuhan. Kasi nandyan po lahat ng kasamaan sa squatters area na yan. No? Marami po ako nang-adapt doon. Marami po ako nagaya. Andyan yung nagsugal ako. Sa magaling salita, lahat po nagawa ko except lang ang drugs at saka babae. Wow! Tuwa-tuwa naman yung asawa ko. Palakpak naman mo. Sige, kasi nga, hindi naman ako gwapo. Kasi maganda siya eh. Kasi hindi ako pwedeng magloko, papalitan niya ako eh. Kidding aside. So yun po, no? Pumasok po kami sa community, no? Madalas po kami mag-away. Masakit po talaga ulo niya sa akin. And nagbago po ako, hindi ko alam kung paano.
Nag-start po yan nung pumasok po ako sa community. Community ng Couples for Christ. Hindi po ako dumaan ng kids, hindi po ako dumaan ng youth, hindi rin po ako dumaan ng singles for Christ. Diretso po kami, CFC. At doon, brothers and sisters, lahat nalaman ko. Lahat nalaman ko na mali pala yung ginagawa ko. No? Hindi tama yung pagpapatakbo ko sa pamilya ko. Naiiyak ako. Kasi, hindi ko alam kung paano yung nangyari sa akin at bakit. No? Nandito ako sa harap ninyo, sinishare ko kung ano yung na-experience ko. Kasi, brothers and sisters, ayaw ko pong mangyari sa inyo yun. No? Mas maganda ng maaga tayong namumulat sa Panginoon. Kasi ako hindi po nangyari sa akin. Nagsisimba po ako nung bata ako, pero hindi po ako gano'n ka-serious. Hindi po ako gano'n ka-serious. Ngayon ko po na-experience na kami, mag-asawa, napakahirap po ng buhay namin. Napakahirap po. Isa po akong nagka-tricycle driver that time. Wala po kami pagkain. So, minsan, galing po sa trabaho yung asawa ko. Sales lady po kasi yan. Kasi napakaganda po niya. So, sales lady sa SM North, pag-uwi niya, susunduin ko. Siyempre, nagta-tricycle po ako. Pagkasundo ko, alam niyo po unang tanong niya sa akin. Dahil tricycle, di ba, araw-araw kita. Hahanapin niyo yung kinita ko. Asan yung kinita mo? Kakamutan ko na lang siya ng ulo. Kasi bakit po? Natalo po sa billiard. Sugarol po pala yung asawa ng Jennifer. Yeah. Anyway, yan po. So, ano po ba yung plano ng Panginoon sa atin? No? Una po is, God has intended as a family to be transmission of life. No? Mga kapatid, sa plano ng Diyos, ang Kristiyanong pamilya ay isang komunidad ng buhay at pagmamahal. Ang bawat pamilya po ay tahanan ng Diyos. No? Di ba? Ang bawat pamilya ay tahanan ng Diyos. No? At ang bawat membro po nito ay nabibilang sa Diyos. Tayong mga magulang po ay huwag natin kalimutan na ating mga anak ay anak ng Diyos. No? Para doon po sa mga mag-asawa, meron po kasi akong nakikita sa mga mag-asawa na yung plano nila kapag, sige, mag-aanak tayo. Pag nag-aanak tayo, pag-aralin natin ng mabuti, para tayo naman yung yung bubuhayin. Tama po ba yun? Mali po yun. No, hindi po tama yun. No. Obligasyon po natin, mga magulang, mapag-aralin ng anak, turuan po sila, ilapit po sila sa ating Panginoon. No? Yun po yung trabaho natin bilang mga magulang. Para po sa susunod naman na sila naman po yung nagkapamilya, ganun din po yung gagawin nila. Hindi yung ibabalik, tapos ka na mag-aral. Parang yung panganay ko, tapos na mag-aral yun eh. Working na po siya. No? Wag po natin itatanim sa ating mga anak na tayo naman yung tulungan. Swerte, kung halimbawa tulungan ka na, di ba? Okay yun. Pero siyempre, hanggang ikaw nabubuhay, kaya mo naman yung sarili mo, magtrabaho ka ng sarili mo. Kaya po, much better na turuan mo siya paano mag-ipon, paano mag-invest ng kanyang kayamanan, binibinta yung sarili niya. Ang tayo mga magulang kasi lalabas dyan as guide na lang tayo. I-guide natin siya, para gumanda at umayos yung buhay niya. Okay? Isa pa po, ang pangunahing tungkulin po ng pamilya ay to serve life. No? So, pansinin po natin, lahat po nakatuon sa mga magulang. No? Sino po yung bagong mag-aasawa? Nandito po kayo, narinig ko po, galing po kayong SFC. So, bilang SFC, di ba po,
So, brother na tawag ko sa iyo, bro, no? Sis. So, bilang SFC, nag-CFC sila. So, alam po natin kung ano yung tamang gawin or mas maganda po yung chance or malaki yung chance po natin na mas maayos po natin yung ating pamilya. Kasi, from the start, malapit or nalapit na po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. So next po,